Paano kung ang taong pinapangarap mo ay dumating sa oras na pareho kayong handa ng magmahal? Pero sa mundong bawal kayong magsama, susugal ka ba para sa isang pag-ibig na maaaring matapos bago pa man magsimula? Conservative pala talaga si Akiro at napansin ko na inosente pa talaga siya sa maraming mga bagay. Pero nararamdaman kaya niya ang lihim kong pagtingin? Hindi ko alam kung napapansin niya yung mga simpleng hawak ko sa balikat niya, ang bawat pag-alalay ko sa kanya. Kasi gusto ko na siya. Pero nakakatakot sabihin dahil baka hindi niya maunawaan. Kaya eto, habang nagsasalamin ako, lumapit si Akiro tapos may sinabi siya na ikinagulat ko. Gab, totoo ba yan? Ang laki naman, wika ni Akiro. Oo naman, wika ko habang nagsasalamin ako. Talaga ba? Pwedeng hawakan, Gab? Napatingin ako kay Akiro. Grabe, seryoso ba siya? Kaya eto, nagtanong ako. Akiro, seryoso ka ba? Hahawakan mo? Oo. Gusto ko. Pahawak ha? Wika ni Akiro. At eto, bigla na lang talaga niyang hinawakan. Kaso, natawa ako sa hinawakan niya. Hinawakan niya ang likod ko. Tapos, hinaplos niya. Natatawa talaga ako. Akala ko kasi may iba siyang hahawakan. Gab, hindi ko napansin na may tattoo ka pala sa likod. Ang laki naman nito. Ano bang ibig sabihin nito? Wika ni Akiro. Hindi ko talaga lubos maisip na yung tattoo ko pala yung tinutukoy niya. Akala ko, iba yung gusto niyang hawakan na malaki. At eto, kinukot-kot pa niya yung tattoo ko sa likod ko. Ay nako si Akiro. Akiro, totoo yan. Huwag mo nang kot-kotin at alam mo ang meaning niyan. Isang tao sa dilim na naghahanap ng liwanag. Kaya pala parang may lalaking lumuluha. Ikaw ba to? Akiro, alam mo, maligo ka na. Wika ako. Sige. Para makaligo na din ako. Sa totoo lang, ayokong pag-usapan yung tattoo ko. Ang lalaking lumuluha sa dilim. Tapos, may orasan na ang kamay ay nasa oras ng dapit hapon. Ang dapit hapon na sana huwag muna. Kasi gusto ko munang maging masaya. Yun lang naman ang hiling ko. Kaya eto, habang naliligo si Akiro, nagbihis na ako. At inayos ko na yung unan at kumot para mamaya matutulog na kami ni Akiro. Pero hindi ko alam kung makakatulog ako ng maayos. Medyo kinakabahan nga ako. Ewan ko ba kung bakit pero nakakakaba
ang gabing dadaan. Kaya naman, nang matapos na si Akiro, eto, nagsalamin lang siya at kahit basa pa yung buhok niya, naupo siya dito sa higaan namin na nakalatag sa sahig. Gab, huwag ka munang mahiga, basa pa yung buhok mo. Bahala ka, baka maluko ka. Hala, seryoso ba Akiro? Saan naman nanggaling yung kasabihan na yan? Syempre sa mga matatanda. Pero Gab, alam mo, ngayon lang ako makakaranas na matulog sa ibang bahay. Kinakabahan tuloy ako. Hmm. Akiro, huwag kang kabahan. Safe ka dito. Walang mangyayari sa'yo na hindi mo magugustuhan. Hala, ano yung Gab? May mangyayari ba? Joke lang Akiro. Tara na, mahiga na tayo. At di naman totoo yung maluluko kapag nahiga ng basa ang buhok. At eto, nahiga na kami na magkatalikod. Habang nakahiga kinakabahan ako. Di ako inaantok. Yung dibdib ko kasi napakalakas ng pagtibok. Sa paglipas ng mga oras, hindi ko alam kung tulog na si Akiro. Tahimik lang siya tapos hindi gumagalaw. Siguro tulog na siya, kaya hinayaan ko na at ipinikit ko na lang ang mga mata ko. At sa paglipas ng mga oras, hindi talaga ako makakatulog. Kahit anong pilit ko, ayaw talaga. Kaya ito, pipilitin ko pa din na matulog. Kaya lang habang nakapikit ako, naramdaman ko na gumalaw si Akiro. At ilang saglit bang nakalipas, may naramdaman ako. May dumampi kasi sa pisngi ko. Parang may humalik. Parang nakaw na halik na magaan lang talaga. As in, dampi lang sa pisngi. At dahil sa nangyari, parang naging biglang kalmado yung puso ko. Parang nabigyan ng sagot ang isang napakahirap na tanong. At ewan ko ba, dahil sa halik na yon, parang naging payapa ang puso ko. Tapos, hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Mas nauna akong magising kay Akiro. At pagbangon ko, nakatalikod pa din siya. Tapos, naalala ko ang nangyari kagabi. Pero teka, totoo ba yun? Hala, hindi ako sigurado kung totoo yun. Baka panaginip lang yun dahil sa kakaisip ko kay Akiro. Bigla akong naguluhan habang nagpapainit ng tubig sa rice cooker. Kasi hindi ako sigurado kung totoo yun. Baka ilusyon lang o panaginip lang. Kaya ito, habang nagpapainit ako ng tubig, nakatingin lang ako kay Akiro na mahimbing pang natutulog. Gulong-gulo yung isip ko pero sana totoo. At mula sa nahulog na takip ng rice cooker, nagising si Akiro. Hindi ko sinasadya na dumulas bigla eh. Sorry Akiro. Hindi ko sinasadya.
Okay lang, Gab. Ang aga pa pala. Medyo sanay talaga akong maaga gumising eh. Wika ako. At eto, bumangon na si Akiro na diretso lang sa banyo. Pagbalik niya, nakaredy na ang kape. Pero halatang lutang pa si Akiro. Tulala pa siya eh, na parang nananaginip pa. Hindi siya nagsasalita habang nakaupo. Naghihikab pa siya tapos gulong-gulo yung buhok niya na parang sinabunutan. Medyo natatawa tuloy ako. Pero cute pa din naman si Akiro. Tapos tulala siya. Kaya nagtanong ako. Akiro, okay ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo. Okay lang ako, Gab. Anong oras ka pala natulog kagabi? Nakatulog agad ako pagkahiga. Ikaw ba? Tanong ko. Tapos ngumiti lang si Akiro. Nang kay tamis ng ngiti. Ako, ganun din. Nakatulog ka agad. Wika ni Akiro na parang sobrang saya.